Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po punta tayo sa round number 2 ng Singapore Open. At dito ang kalaban ko ay si Grandmaster Le Tuan Min ng Vietnam. At punta po tayo sa ating laro. So ako po yung white and black si Le Tuan Min. So ito po nag-start with Knight F3, D5, D4, E6, C4, Knight F6, and then pagka-capture, capture, and Knight C3. Ayan, so ito lahat, marami po akong games dito, pero medyo kakaiba yung ginawa niya, nag-Knight BD7 siya eh. So usually, ang nangyayari dito, nagsisisik sila, tapos pagka-Queen C2, G6, para makapag-Bishop F5. Ayan po yung mga prepared lines ko, ano. Kaso dito nag-Knight BD7, so inisip ko agad kung mag-Queen C2 pa rin ba ako or mag-Bishop G5. So dito nag-decide tayo with Bishop G5, Bishop E7, and then pagka E3, C6, Queen C2, at dito po medyo kakaiba yung tinira niya with Knight H5. Ayan. So itong Knight H5 naman, nakita ko naman na yan dati. Pero alam ko around equal position yan for black eh, no? Pagkakain dito po nag-iisip ako ng mga magagandang moves eh, and actually pumasok sa utak ko itong castling queenside. Ayan, para ako aatake sa kingside with G4, H4, and G5. So ngayon, tinitingnan ko, dapat ito na lang ang ginawa ko kasi ang nangyari, nag-decide ako Bishop E2, sabi ko sa sarili ko, kukunatan ko lang. Ayan, so yung style na yan, medyo nag-backfire this game, no? So Bishop E2, Knight F6, dito dapat ganun pa rin, castling queenside. Tapos ang idea, H3, G4, atake dito sa kingside. Kaso nag kingside castling tayo, castling Knight D2, Rook E8, Bishop D3, Knight F8, and ito siguro yung parang small mistake na nangyari, nag-Bishop F5 ako. Ayan. Naubos ang lamang. So, dapat instead of Bishop F5, Rook FB1 lang. Dapat tinuloy ko na lang itong napakasimple and basic na plano na lagi ko naman tinitira dito sa portion. Kaso hindi ko lang nagawa ngayon kasi naisip ko mag-exchange ng bishop. Ayan, alam ko na medyo mali yan eh. Kasi bad bishop yan. No, parang hindi ko alam bakit ko pinalit yan. Pero ayan na po, kinain, kain. And then, nag-knight E6. Ayan. So, knight F3 tayo. Rook E D8. And nakita ko ang plano niya, mag-knight E8, papuntang D6. So, inatras ko na muna ito with Queen C2, Knight E8, and Knight A4. Ayan. So, ito na po siguro ang simula ng maling plano. Ayan. Kasi, ang nangyayari dito, ang bilis kasi tumira ng kalaban ko. Medyo sinasabayan ko. Kaso, nahihirapan akong gumawa ng plano talaga eh. So, nag-knight D6, Knight C5, nag-rook E8 siya, and then Knight D3. Ayun, mali. So, instead of Knight D3, dapat kinain ko na lang ito. Yan. So, kain, and Knight E5. Tapos, once again, ganun pa rin ang plano with Rook FB1, tapos Queenside expansion. Kaso, nag-Knight D3 tayo. Ito, hindi ko nakita with Knight G5. Parang under attack ito, so na-force ako kainin. Kain, Knight E5, Rook E6, and G3. So parang kinukunatan ko lang dito, yan pala, slight inaccuracy na yan. Dapat, once again, ganun pa rin. A4, B4, B5. Pero hindi ko po talaga naiisip mag-queenside expansion this game eh. So, dinipensahan ko lang yung kingside with G3.
Rook A E8, Rook A E1, Queen H5. So, ang idea niya is Rook H6, tapos sa atake dito, so Queen D1 tayo, Queen H3. Ayan. So, ito po, very tricky yung kalaban natin kapag hinamon ko with Queen G4. So, ang gagawin niya, kakainin niya po yan, tapos Knight C4. And out of nowhere, itong Knight is makukulong. Kasi under attack ito, and may Knight D2 threat, kulong ang Rook, tapos meron siyang H5 na threat din. So, pag dinipensa kong ganyan, pwede siyang mag H5, kulong ang Knight. So, mawa 1 pawn down tayo dito. Ayan. So, yung kalaban natin, nag-aabang po yan ng maraming tricks. Kaya nag-Queen F3 lang ako. Ayan, Queen F3. And nag-Rook E7 lang siya eh. So, napapansin ko dito, nauubusan na rin siya ng magandang idea. So, umatras lang. Nag-Rook E2 ako. And A5. So, ito na po ang critical position. Dapat dito, hinamon ko na with Queen G4. Ayan. So, itong move na ito, parang slight inaccuracy para magkaroon tayo ng magandang play. So, halimbawa, kainin niya yan, kain. F6, meron naman tayong tataguan dito with H3. Ayan. So, makakapagtago palagi yung knight natin. Ayan. Pag nag-Queen H6 naman, merong H4. At ito po yung napakalakas, parang naiipit pa yung queen niya sa gilid. Ayan. Kaso ang ginawa ko, nag-A4 ako, na later on makikita nyo, magiging weakness pala itong A4. Hindi inaasahan. So, Knight E4, Queen G2, Queen H6, and dito, na-miss ko yung threat niya. Ang ginawa ko kasi is Rook Fe1. And actually, hawakan ko na itong knight eh. I-atras ko na dito with Knight D3. Pag yan natira ko, slight advantage lang for black. Ang kaso, hawakan ko na yung knight. Bigla ko pang naisip galawin yung Rook. Ano ba yun? Ayan. So, ang nangyari, nakapag C5. Hindi ko pwedeng kainin kasi mabibitin yung knight. And dito na po nagsimula yung paghihirap natin. So, nag-Knight F3 ako and C4. Ayun, naiwan yung pawn sa A4, palaging pwedeng tamaan with the Queen C6. And yan po ang nangyari. So, Knight D2, Queen C6. Balik tayo, depensa with Rook A1. And then, H5. So, inaatake tayo sa Queen side, tapos inaatake rin tayo sa King side. H4, Queen G6. And dito nag-decide tayo kung kainin na ito, kain. And dapat dito nag-B3 na ako. Ito na parang last chance ko na ito, B3. Para maging mas simple yung posisyon. Pagka kumain siya, ito kasi kinakatakot ko dyan, B takes C4, D takes C4. Ito yung problema ko, no? So, pagkakain, may Queen B7, baka dito mas may chance akong mag-hold ng tabla. Ayan. Pero nakakatakot kasi itong may pass pawn siya dito sa C-file. So, yan dapat ang ginawa ko, no? Kaso nag-Rook D2 pa ako, na-delayed ako ng 1 tempo. So, Queen F5, pagka B3, saka ako nag-C3. So, ayun na nangyari. May tempo sa Rook, na kanina, hindi po pwede yan. Kung ibabalik lang natin, pagka B3, C3, meron kasing Rook C1. So, hindi sana mangyayari yung ganun. Ayan. So, anong nangyari? C3 with tempo, Rook C2, na-discovered attack with Rook takes H4. So, under attack ang Rook natin sa C2, hindi natin pwedeng kainin kasi may Queen takes C2. Ayan, magkakaroon ng pass pawn dito. So, dito po nag-Rook takes C3, Rook G4,
And actually, may chance pa ito. Kung titingnan natin, around +1 lang, kaya pa sanang i-hold kung naitira ko na naman yung good move na ititira ko na sana. Kaso hindi ko na naman naitira. So, ang expected ko kasi pagka F3, aatras dito and then rook AC1. Yan yung parang nasa calculation ko. Hindi tayo basta-bastang ma-attack sa king side kasi pagka H4, palagi pong merong G4. Ayan. So, parang ma-hold ko pa kahit papano yung king side, hindi pa sasabog. Ang ginawa ko kasi rook rook C5 ako. Ito po ang hindi ko nakita. Pwede siyang rook G5. Atras lang niya pala ito. Ngayon wala na yung F3 kong idea para G4. So pagka nakapag H4 siya, sasabog yung king side natin. So nag-rook E1 ako. Ayan na. Ang ginawa is nag B6 muna. Rook B5 and ngayon H4. Sabog ang king side natin. Yun ang kalungkutan. So nag E4 tayo. Queen G6. And then pagka rook E3, kita niya kaagad yung good move na tatapos kaagad sa laro with rook C8. Game over. Dito tayo tatamaan sa gilid. Hindi natin ma-trust to kasi dito ka tatamaan sa G3. So, anong nangyari? Rook D5. And kita niya na po kagad yung napakalakas na tactic. So, check. King H2. HG3. Pagkakain. Rook takes G3. And dito, Queen takes G3. And Queen H6. Dito po, resign na tayo. Kasi, pag iniwas ang king, merong Queen H1 checkmate. Kapag ng Queen H3, merong Rook H1 check. And then, huli ang Queen. So, ang round number 2 natin, disaster. Talo po tayo. Versus Grandmaster Let One Min. Although yan po ay round 2 pa lamang naman. So meron pang 7 rounds to go. Tatry nating bumawi. Ang pairing natin for tomorrow, ang kalaban is from China, si Liu Hongtao with the rating of 2169. So susubukan kong persahin yung bukas kasi every draw po, pagka ganyang medyo mababa ang rating, ang laki po ng minus niyan. So, para ka rin na rin natalo dyan sa isang super grandmaster. No, pagka natabla dyan, minus 3 yan 3 or 3.3. Try natin persahin bukas. Bawi tayo bukas kagad. So, yan lang po ang ating video for today. And hopefully, na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.